Ewan ko lang kung may makaka-relate sa aking sasabihin. Pero kung isa kang affiliate content creator, affiliate ka sa TikTok lalong-lalo na, o kaya naman sa Shopee. So ngayon, nag-post ka sa FB. Yon ang ginagawa halos lahat ng mga affiliate content creator. Yung affiliate videos na pinupost nila sa TikTok account and Shopee account nila, pinupost din nila sa FB. Yung iba hindi ginagawa kasi, ewan ko siguro dahil nahihiya sila sa mga kakilala nila na nasa FB, sa mga kamag-anak, kaibigan nila na nasa FB, so hindi sila nagpo-post. Pero sinasabi ko sa inyo, sayang. Sayang kung hindi mo gagamitin lahat ng resources na meron ka or social media account na meron ka para mag-promote ng product. Malay mo, doon ka bibenta, doon ka magkakaroon ng malaking sales galing sa FB o kaya sa IG. Kaya huwag kayong mahiya. Huwag mong pansinin yung mga kakilala, kamag-anak na nasa FB o kaya sa IG. Huwag mong isipin kung ano ang iisipin nila. Baka naman nag-overthink ka lang. Kasi yung iba, akala nila, baka ganito ang sasabihin ng mga kamag-anak o kakilala, kaibigan or workmate na makakakita sa kanila sa FB or sa IG. Malay mo, ikaw lang ang nag-iisip ng gano'n, di ba? Baka naman maganda yung isip nila, ikaw lang yung nag-overthink. Di ba? So ngayon, kung ikaw naman yung affiliate na nagpo-post sa FB tapos mababa yung views, nakaka-disappoint, di ba? So kung ikaw yon, tapos tumigil ka, nako, wag. Ituloy mo lang. Ituloy mo lang ang pag-post ng mga affiliate videos mo sa FB o kaya sa IG o kaya sa ibang social media account kagaya ng YouTube, ganon. Huwag mong pansinin muna yung views. Kasi alam nyo, hindi lang kayo ang nakaka-experience. Marami tayo. Yung mga ibang sikat nga na nakikita ko sa FB, hindi kasing taas ng views nila sa TikTok yung post nila sa FB. Oo. Unless na lang kung sponsored ng brands yung videos nila, talagang mataas. Pero yung talagang post lang nila na normal lang na pinost, mababa rin yung views nila. Pero kung titingnan mo sa TikTok, ang taas nila. Pero pagdating sa FB, konti lang. So ngayon ang point ko, kasi alam ko, may makaka-relate sa sasabihin ko na alam nyo yun, ano ba ang purpose natin? Bakit ba tayo nagpo-post ng ating affiliate videos sa FB o kaya sa IG? Di ba for business purposes? Kasi ito rin yung nangyari sa akin, yung experience ko. Noong una na nakita ko na mababa yung views ng mga affiliate videos, talagang sabi ko, hindi yata tama na i-post ko dito ang affiliate videos ko. Pero naisip ko rin, hindi ko naman to ginagawa for entertainment purposes or for views lang. So ginagawa ko ito for business purposes, para makabenta, ganoon, para madagdagan yung sales, yung commission. Kaya tinuloy-tuloy ko. Bahala na. Bahala na kung kukunti lang ang manood. Basta ang importante, nandun yung link ng product mo. And as long as na meron yung product dun sa TikTok shop, kahit after 3 years, after 2 years, magkakaroon ka ng komisyon mula sa videos na yan na pinost mo 2 years ago, 3 years ago, 1 year ago. Kaya ito lang ang masasabi ko. Huwag mo munang pansinin. Huwag na natin pansinin. Oo, nakakatulong yun. Nakakatulong talaga. Pero kasi kung yun ang tinitingnan mo, kung nagfo-focus ka dun sa views, binabantayan mo kung mataas o mababa, madadivert yung tunay na goal mo eh. Madadivert yung tunay na purpose mo. Kaya, sa mga kagaya kong affiliate sa TikTok or sa Shopee, kung nagpo-post kayo sa FB, hayaan mo lang dyan. Mataas man ang views, mababa ang views. Ang importante, nandyan lang yan. Nandyan yung link ng product. Magbibigay sa atin yan ng passive income kahit after 1 year, after 2 years, after 6 months. Ganon. Oo.